Napalaban na naman po si Wesley So kahapon no sa chess.com Open 2026 na kung saan dito po may mga qualified players na. Ayan, nakikita nyo no, kabilang sila Magnus, Sindarov at iba pa. At si Wesley So hindi siya qualified muna Kaya siya po ay dadaan sa play-ins, mga eliminations para makapasok siya sa ilan pang slots na kinakailangang bunuin para makapasok siya. Pero dito po, matindi ang naging laban niya sa eliminations na ang kalaban niya ay si Sina Movahid. Kamakailan lamang ito ang tumalo. 15-year-old lang. Tinalo si world number 1 Magnus Carlsen sa nakaraang Title Tuesday. Kung matatandaan nyo po, in-upload natin yon. Pero napalaban si Wesley dito. Black pa si Wesley. Yan po ang ating pag-aaralan. At bago yan, iwanan ko muna kayo ng puzzle mga kamatyas para may palaisipan tayo lagi araw-araw. It's white to play. Ano kaya ang gagawin ditong napakalakas sa tirada ng white para tuloy-tuloy ang pagkapanalo? Lapag nyo lang po sa comment section below ang inyong mga makikitang kasagutan. Napakaganda po ng mga puzzle dito sa Internet Chess Club. Kung wala pa po kayo, gawa na kayo. Napakagandang pang training. Libre lang po ang paggawa ng account dito. Ang link nasa description below lamang. Okay, gisahin na po kagad natin. White dito ang matinik na bata na taga-Iran ang ginawa. Nag-E4. C5 si Wesley. Knight F3. D6. D4. Yan, natural nating nakikita. Open Sicilian. Nako, talagang plakadong-plakado na sa atin to At tinira ni Wesley ang legendary Najdorf variation. Panahon pa nila Fischer, Kasparov, bidang-bida na yan. Itinira ni Movahid ang pinakamatandang variation ng Sicilian against Najdorf, yung Bishop G5. Panahon pa nila Mikhail Tal, talagang patok na yan. At nag-E6, yan talaga, no? Para pag kinain po yung Knight, Queen ang pangka-capture, hindi madodouble pawn. Kasi po dito ang diskarte ng Bishop G5. Pag hinayaan mo yan, makakain yan dyan, dodouble pawn yan. Either G or E ang madodouble, no? Yan ang diskarte kaya napapa-E6 dito para kung kainin man yung knight, may queen, hindi madadamage ang pawn structure kaagad. At nag-queen F3, ito. Na-encounter ko na rin po dati ito Nakalimutan ko lang kung sino tumira sa akin. Ang natural naman po dito, F4. Yan ang palagian. Yan ang pinaka-common na pambasag gagad later on sa sentro, G4, pawn storming. Pero itong queen F3, angat kagad ng queen, inipit ang F-pawn, siguro ang plano magkakasling kagad ng mabilis sa queen side at makapaghatid kagad ng D-file attack. Nag-H6, sinubukan talaga ni Wesley. Tinesting niya. Sinindak niya ang bishop. Kakainin mo ba talaga yan? Baka naman sindak lang yung bishop mo dyan. Nag-bishop D2. Sindak nga lang. Kasi po mga kamatyas, konting kaalaman lang po, no, namnamin lang natin sa opening stage pa lang. Pag kinapture po kasi yan, ang gagawin ay queen takes F6. Talagang malakas ang loob na makipaghamunan. Na double pawn nga, pero wala ng queen. Mahirap lang po yung may double pawn tapos may queen pa ang white. Yun ang mabigat kasi nakaka-form ng malakas na atake ang white Kaya pagka ganyan, nako, type na type ni Wesley yan. Tandaan nyo po. Powerful si Wesley pagdating sa mga queenless game, yung wala na yung mga reyna, nandyan ang power niya. Kaya, nag-bishop dito muna dito si Movahid at nag-queen B6. Itinira ni Wesley yung malaitsurang poison pawn sa poison pawn variation kasi ito Atake sa knight, may atake sa pawn, at tinakpan para hindi makain po yung pawn. At nag-queen C7. Okay. Etong queen C7, ang plano po niyan magbi-B5. Kasi nga yung queen ay nakakapagpaipit sa B6, hindi makatulak yung B5. Sa Sicilian po kasi, lalo na pag Najdorf, napakaganda kung maitutulak ang B5. Tapos susundan ng bishop B7. Yan po yung mga latag niyan Nag-A4. Naamoy, malakas makaamoy itong batang ito. Ayan, para walang B5, nag-B6 lang. Pag hindi naman po are sa B5, nagbi-B6 lang talaga sa theoretical pattern para maka-bishop B7 maka-develop na. At the same time, maiwasan din po yung tumutulak ang puti dyan. Kukontrolin yung B6 square. Nako. Kaya itong B6 ay pang solusyon sa A5 na paparating, may bishop B7 pa. At nag-bishop D3, develop lang, tuloy-tuloy lang, bishop B7, nag-castling,
Knight BD7, nag-Queen G3. At yan po ang lumalabas na novelty sa bakbakang ito. Dahil po, nitong nakaraang 2024, ang ginawa ni Fabiano Caruana ay Rook AE1, ang black ay si Sam Shankland. Natalo po si Shankland. Okay, naipanalo pa ni Fabi pala, no? Pero itong Queen G3, novelty ng bata. Ano ibig sabihin yan? Ang basa ko po dito, ang Queen G3 ay nakakapigil sa development ng Dark Square Bishop. Hindi basta-basta pwedeng parang aangat lang, dapat i-consider yung kain sa G7. So, nang aabala itong Queen G3 sa development ng Kingside sa madaling sabi. Nag-H5 ngayon si Wesley. Ayan na. Yan na yung timpla niya against Queen G3. Ano ang ibig sabihin ng H5? Mag-H4, sisirain niya ang diskarte ng Queen na yan. At nag-Rook AE1, ayun, tinira din yung tira ni Fabi Pero may H4. May ibang mix ng timpla na Hindi na parehong-pareho nung naging laro ni Fabi Queen H3 at nag-Bishop E7, syempre, develop. Nag-F4, ayan. Sa formang ito, nalalakasan ako. Every time na nakikita ko yung ganito, Sicilian player din ako mga kamatsas. Every time na encounter ko sa puti yung may E4, may F4, nalalakasan ako dyan. Parang feeling ko nasasakal ako Kasi kontrolado yung mga squares. Nag-G6, ayan. Ba ito, mahirap itong namnamin tong tirang to Ilan ang ginastos ni Wesley dito? Segundo lang din, G6. Ano idea? Okay. Siguro pagka G6, ang idea, pag nag-F5, kain, sabay push E5. Yan ang mga discarding nakikita ko dito, no? Okay. Pag F5, kain, E5. At the same time, kaya nakaabang yung G-pawn pag nag-F5. Pag kinain sa isang banda, imagine niyo po, di yung G-pawn mawawala sa G-file. Pag nag-castling yan, pupuntahan ni Wesley ng Torre yung G-file. Kaya inabang niya Inabang niya yung G6, sige, mag-F5 ka, kainin ko yan, kain, sabay ganun. Later on, castling, punta Torre doon. Yun ang mga diskarte, no? Nababasa natin ang diskarte ni Wesley Tama ka doon, galing ng atake nun. Yun ang sabi ni Wesley. Pinuri tayo, galing daw ng atake na yun. Nag-Knight D4. Saan pupunta? Ay, nako, Salbahiski. Pagka ganyan po, no? Nangangamoy sacrifice yan. Tandaan nyo, etong batang ito, kaya tinalo si Magnus, aggressive tong batang to. Knight takes E6, baka mamaya may mga ganun, ano? O kaya bigla nilang bumalagbag ng mga ganun, ano? At nag-Queen C5. Okay. Pinaramdaman muna ni Wesley ng pang-iilang. Inilang niya muna yung Knight sa D4. At nag-Bishop E3. Tama ang sabi ng computer. Depensa na, ito pa rin ang paparating na Knight takes E6, magkakaroon ng atake sa Queen, nag-Queen B4. Ayan. Kung sa bagay, ako naniniwala, bago pa lang itira ni Wesley ito, natatanaw na niya itong Bishop E3 possibility and may Queen B4 para ilangin naman yung pawn sa B2. Diba? Yan ang mga latag ng pang-ilang ni Wesley. At nag-A5. Ayan po, A5. Biglang bumalagbag ang batang ito. Teka muna, grabe yung A5 na yan Dahil sa pagkabalagbag at mahirap unawain, nilagyan na ng question mark ng computer. Ano yang tira na yan? Nakakainis. Nainis ang computer. A5. Pero teka muna, ang accurate daw po ay G4. Ay oo nga, no? Imagine niyo po G4, oo nga, no? Hindi pwedeng i-enpasante. Wala pang suporta yung Queen, yung Torre sa ibaba no? G4 sabay G5, may pambomba sa king side. Pero syempre, kinukonsider din dapat dito, paano kung kainin nyo? May mga pang-ilang din Nakaka-annoying balik tayo sa A5 na ginawa ni Cena. At kinapture po ng Queen na yun. Hindi rin po nakuha ni Wesley ang tamang timpla para solusyonan ang bad move na yan. Dapat daw po ang tira, B takes A5. Aba, yan lang. Parang ang sagwa naman kasing tignan. Oo nga, nakakain ka, double po naman. Masagwa yan sa human side, mga kamatyas. Naintindihan ko si Wesley. Ako man ang black, parang wala sa isip kong kainin ng pawn. Kasi kahit kainin ko, pagpalagay na, nakalamang ng pawn, double pawn lang din naman Diba? Medyo parang hindi tayo sang-ayon dun Balik tayo. Pero yun ang tira ng computer Itong Queen takes A5,
parang ito nga ang gagawin ko kung ako rin ang black. Kasi unang-una, wala akong na-damage sa pawn structure. Nakakuha kagad ako ng malinis. Tubo kagad eh, di ba? Tumubo kagad ng isang pawn, malinis eh. Nag-rook A1. Ayan, dito natin babalangkasin. Ano ang plano ng sacrifice na yon? Rook A1. Inatake ang Reyna, pero inaccuracy. Dapat daw po ang accurate move is, anong tira? Rook D1. Naku po naman. O kaya F5. Ayan, maniwala pa ako sa F5. Mas may dating pa. Pangalawa, Rook D1. Pangatlo, boom! Mas natatakot ako dito eh. Sa lahat ng options eh. Rook D1. Tapos F5. Mas nakakailang yung knight takes E6 eh, di ba? O pero, balik tayo sa Rook A1. Hindi nga natamaan ni Sina eh. Ayun! Takbo kagad. Ay, ang layo, no? Long shot. Kumbaga sa bilyar eh. Nasa pinakabukana, dikit pa. Ang titirahin mo, nasa dulo, dikit din. Long shot. Dikit sa dikit. O yan. Iwas. At nag-bishop E2. Pwersado po yan, no? Bakit? Nako, mamatyasin ng queen ang queen. Si Wesley, malakas pag wala ng queen. Patay ka dyan. Mag-queen G4, matchas ang queen yan, wala ka nang kawala dyan. Kaya obligadong awatin ang paparating na queen G4. Ayan, makikipag-queen to queen eh. Queen H7, grabe parang natago ng natago sa kaha, no? Nakatago sa kahon, sa cabinet. Nag-bishop F3. Kasi nga po, dahil sa pagkakababa ng bishop, naiwan yung pawn, kakainin yan. Kaya kailangan forma uli, bishop B7, depensa, at nag-E5. Right timing na po to play E5. Ito yung pinakatamang timing niyan. Bakit? Kasi ito na po yung, bibitaw na ng E5 yan. Imagine niyo po, E5 yan, ang lakas niyan. Di naman pwede mag-castling para masabing may depensa. Po, nandyan na nga yung Tory eh. Dapat marunong tayo makiramdam kung tama ba yung pag-castling natin o baka mamaya makukompromiso lang, mapapasubo lang, no? Kaya E5 ang tamang tira para to prevent White's E5 break. Inunahan na ni Wesley. Knight DE2. Ayun. Bumaba muna pero hindi po nagustuhan ng computer ang tira na yan. Alright. Dapat daw ang tira ay kainin na talaga. Takes. Tapos ang takbo, Knight B3. Yan po ang sinasuggest ng computer. Pero, Knight DE2 ang ginawa. Boom! E takes F4. Boom, 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 boom! Gracious ang tira na yan. Blunderacious. Double question mark ang ginawa ni Wesley. May na-miss bang matindi? Simple lang. Ang pinapatira lang po ng computer, simple lang po. B5. Ayun, para matupad na ang pangarap na maka B5, 'di ba? Sa opening stage nung yung nabanggit natin, may A4 pa kanina. Ngayon walang A po, nakain na nga eh. So B5 ayun. Unti-unting ma-achieve lang muna yung dapat ma-achieve na formation and pattern ng pagiging Sicilian, lalo na sa Najdorf variation. B5 yan ang gusto ng computer. Pero balik tayo sa ginawa ni Wesley. Nag-E takes F4. Bishop takes F4. Hindi rin tinamaan ni Movahid. Yan. Sina na lang para maikli. Movahid, dapat daw ang pangkain, ay hindi pala, kaya pala blunder. Yun ang hindi napansin. Kasi ang nasa isip ko, eto lang, kakainin lang, di ba? Ang na-miss, E5. Yan ang na-miss. Bitin sa bitin na, Tapos ang continuation, magulo itong ginawa ng continuation. Sandali lang po mga kamatyas, namnamin muna natin to. Komplikado eh. Sabay mag-G5 lang. Nakabitin ng Dore. Tapos G5 lang, patay ka. Pag ginawa mo sa actual yan, tamang duda sa'yo, gumagamit ang computer to. Halimbawa, talagang biglang napabilis ang kain. Tagpas ang Tore, tagpas ang queen mo. Matchas ang queen, walang pupuntahan kahit saan. Aray ko. Hanip talaga, chess, no? Mahiwaga talaga, chess, mga kamatyas. Kung talagang nahihiwagaan kayo, comment kayo sa pagkakataong ito. Mahiwaga talaga ang chess! And don't forget to subscribe, mga kamatyas. Marami pang nanonood, di pa nakasubscribe. Subscribe na kayo, kayo, talagang Okay, balik tayo. Balik tayo dito, mga kamatyas. Kaso, hindi nakita yung timplang ganon. Hindi nakita yung timplang ganon. Lamang sana yung puti dyan, mga kamatyas. No? Lamang yan. Inassume ko lang nakainin yung Tore kaya nakulong yung queen. Pero correct play, marami pa yon, lamang ang puti doon. Pero dahil nga po
sa very common talaga na yung pawn nakatutok sa bishop, 'di ba? Human side madaling mag-react. Bishop takes f4, binawian lang. Ngayon, nag-knight e5, o di wala na uli yung e5. Nabarhan na uli, 'di ba? May knight na. Nag-bishop takes e5, yun na naman. Wala na. Pagka ganyan ang bigay mo kay Wesley, talagang wala talaga. Lalamang talaga si Wesley. Ang tamang tira daw po ay knight d4. Knight d4, knight d5, yun ang mga options, and bishop g5. Okay? Ayon sa malakas na computer engine. Pero dahil kinain nga po ang knight, di wala na. Bishop pair na. Naku, parang may nakikita pa akong bishop c8 Ha? Baka makulong pa yung queen dyan May ganun Ang pangit ng pagkakapwesto ng queen doon. Nakasiksik. Knight d5. Talaga. Okay. Kasi pagka kakain to tapos may bishop g4 ng pangharang Okay, knight d5. Ibinida ang knight sa gitna. Kinain po. Kinain. At nag f5. Ayun. Idea ng f5 ni Wesley. Ang lakas, Ang lakas. Kulong ang queen, walang square ang queen. At the same time, may e4 na paparating, mga kamatyas. Paki-imagine po, e4 at kulong ang bishop. Tapos, at the same time, syempre, pag na-disconnect ang bishop, may opportunity na mawala yung pawn sa d5. Malinis. Bishop pair pa. Ganda ng f5 ni Wesley, d6, ayan na talaga. Nakipagsabayan na po talaga. Wala na Mag-iintay ka na lang na parang ewan pagka ganun-ganun na lang. Kinain na lang. Nga pala, long shot defense pala yun. Depensado pala yun. Kala ko bitin din yung bishop. Depensado pala. Takes. Pansin nyo ba? Kondisyon si Wesley ngayon. Ganda ng momentum talaga ni Wesley. Naiibahan ako sa kanya ngayon. Parang lakas niya, Nag-rook A, D1. Inatake ang bishop. Ayan. Accurate. Number 1 move talaga. Castling. Perfect. Depensado na yung bishop. From king sa center, papatago na into a safe place. Safe zone yung king para hindi maatake. At nag-king h1, ganun din naman. Puro prophylactic move ang ginawa ni Sina. At nag-king to b8. Ayan. And nag-c4. Okay? C4, ang idea po is to control the d5 square. Ayan. Bago tayo magpatuloy, mga kamatyas, nga pala, ang torneyong ito ay may $250,000 prize fund. Big time po. Magkano sa peso ang 250,000? Kaya kahit online ito, big time tournament ito, mga kamatyas. Kaya ko lang sinasabi yung value para maramdaman nyo kung gaano kaseryoso ang dapat bitawang tira dito. Milyon-milyong piso ang katumpas ng bakbakan dito. Okay. Nag-bishop to e7. Okay? Parang, okay. Gusto ni Wesley makipaghamunan and mas safe yung pawn sa h4 na wag basta-basta bumagsak at yung tore umalis man, walang worry na babagsak yung pawn h4. At nag-knight c3, okay, to control the d5 square. Ayun na, nakipag-exchange na and nag-queen c6. Islog lang muna, threat lang muna sa pawn c4 at pumasok na po kung counter attack. Bishop c5, ayun. Okay, bishop c5. Inisip ko kasi ganun Kung dito kasi, parang mapapasive, parang walang silbi yung bishop. O nga naman, yung bishop c5 mas aktibo at nakakakita tayo na yung bishop ita-transfer. Imagine niyo po to d4, mas powerful. O nga pala, pyesa na nakatungtong sa sentro, malakas. Kagaya ng knight, malakas yan. Nag-b3. Protection kagad ng maaga sa c4 para alisin man ang bishop, wala nang intindihin ng white na nakahang yung pawn sa c4. At nag-king b7, okay, islog-islog lang, prophylactic move lang, rook e1, inatake ang pawn sa e5, bishop d4, islog-islog, tiyaga-tiyaga lang, depensa lang, knight e7, okay, nanggulo. Queen e6, knight d5, nanggulo lang. Pwede naman, di ba? At nag-A5 dito, okay? Para ma-fix talaga yung B-pawn, hindi na maka-B4 later on. At nag-Queen D3. At last, inalis na rin po ang Reyna. At hindi lamang basta alis dahil nagbabalak, baka mabulag, kakainin yung bishop. Yan, bawat tira ng kalaban, mga kamatyas, treat natin na mahalaga. Basahing mabuti ang huling tira ng kalaban bago tayo mag-decide sa susunod nating gagawin. Yan, Queen D3. Baka mapabilis ka, makakainan ka ng bishop.
Dapat talagang iba yung alerto ang kailangan i-apply, o, di ba? Bawat isang tira mahalaga eh. O, nag-H3. Ayan, bakit po nag-H3? Bukod sa extra pasingaw, nagbabalak po dito ang black na pupush yan. Pupush. Makakapagpa-expose ng white king kapag nakapush yan. Imagine niyo po kakainin. O, alisin mo lang yung G-pawn, itsurang, tingnan mo yung white king. Di ba? O, konti na lang eh, nako, madaling dungawin sa madaling sabi. Kaya, nag-H3 lang muna para walang mga panirang H3 na paparating, no? At nag-bishop C5, para mag-E4 na. Kasi hindi po makakapush ng pawn, makakaprogress dahil may bitin pa sa bishop. Kailangang i-atras muna. At nag-Queen C3. Di pa rin pwede. Bawal. May sipa doon sa tore. Nag-Rook E8. Depensa muna. At nag-Rook D1. Tuloy-tuloy ang pang-iilang ng batang ito. Nalalakasan ako sa batang yan. Siguro mga mga 2 taon, 3 taon, tingnan nyo. Lipad ang rating, lipad ang performance ng batang yan. Grabe. Ibang klase nararamdaman ko sa batang to. Ang lakas lagi ng mga tiradang, mapuwersa lagi tira niya eh. Nag-Queen C6, umiwas kagad si Wesley. At nag-Queen to E1. Ayun, no? Diba? Laging malaman, no? May stress yung tira niya eh. Ayan, no? Stress na naman, no? Kakainin na naman yung pawn. Pero this time, nagpaka-practical na lang si Wesley. Sa'yo na yan. Pamigay na. Give away. Kinain nga yung pawn. Bakit ginive away? Para lang po maitulak ng maitulak. Imagine niyo po maitulak sa ito. Lagay ang tore doon. Parang tipong isang atake na lang ng bishop sa tore, may kalalagyan na. So gusto ni Wesley maramdaman kagad ang powerful i-pass-pawn niya. Tapatan tayo ng pawns, lamang pa rin po ng isang pawn ng black. Kahit pala ibigay yun eh. Lamang pa rin isang pawn eh. Nag-Queen H7 check at nag-King B8. Safety muna. Nag-Knight to F4. Para kung mag-push man ng E2, mabibitin po yan, mapapasubo. Mapapasubo, may Rook E1. G5 muna. At the same time, may threat din kasi, no? G5 threat ang Knight. Knight E2. And, ayun, in-establish muna ni Wesley ang kanyang pawn chain na talagang pagkatibay-tibay. At nag-Rook D5. Ayun. Gustong? Very simple. Kakainin yung pawn G5. Mukhang maporma, pero binad mo ba ng computer, mga kamatyas? Dapat daw pawn tira ay Queen H5. Para yan ang ipang threat. Okay? Tapos, mag-Rook G8. Okay? Etc. Mahaba pa yon pero lamang ang black pa rin. Balik tayo sa Rook D5 na ginawa ni Sina. Queen F6. Depensa muna. Queen D7, gulo-gulo, threat. Queen E7. Ayun, sa kagustuhan na ni Wesley. Ma-queen to queen, na bad move naman. Dapat daw pong tira, dito ang tamang queen to queen pala. Konti lang pong pag-check up dito. Pag kain doon, ano meron? Sabay gaganon. Okay, para dudungaw na doon. Kasi kung kainin ito, may, check na, no? Silipin lang po, mga kamatyas, sandali lang po para maklaruhan tayo. May pin, gets na. Solve. Pagka gumanito kasi, kain, and E2, unstoppable promotion. Okay. Medyo malayo-layo lang kaya di ko magets eh. Okay, balik po tayo, mga kamatyas, ano? Balik tayo, konting tiyaga-tiyaga lang, pasensya na kung medyo nahihimay-himay natin. Nag-Queen E7 dito si Wesley at dito ay nag-Queen G4. Atras doon. Pupunta ba doon? Nag-Rook G8. Depensa muna. Bakit? Pag kinain to, parang may kain doon Nag-H4. Ayun. Kumbaga, hindi pa naman makaporma kasi nakapin. Pero teka muna, mga kamatyasak. To clarify lang, what if knight takes F4? Kasi kung kakainin, meron namang kain sa tore. Ano nakahanda? Tama pala yan. Ito lang kasi pinapatira eh. O tapos babalik uli doon. Tama yung knight takes F4. O lamang pa rin ng black, syempre kahit papano. Nandyan na po yung pawn eh. Tapos equal pawns lang naman eh. Lamang pa rin ng black sa usapang posisyon. Kasi yung pawn nandyan na. Iba na yung nandun na yung pawn eh. Balik tayo, mga kamatyas, no? Gusto ko lang talagang klaruhin ng klarong-klaro. Mismong ako ba, masolve ko. Maganda yon. Ramdam ko rin, maintindihan nyo rin. Okay, balik tayo sa H4. Nag-Queen H7. Nag-pin si Wesley. Okay, pin. Teka muna.
Dapat daw po ang tira ay Bishop D6. Hirap makita nito, no? Ang hirap makita. Alright, Queen H7, balik tayo. Rook takes G5. Kinain na po Rook takes G5, Queen takes G5, and nag-King A7. Yan. Basta dito ang nasa isip ni Wesley, ang puhunan niya talaga, ang pawn sa E3 na ihatid na ng tama. Okay? Yan, bago ko ituloy, sinashoutout ko ang tito kong si Tatay Omar na nakasama ko kanina. Tatay Omar, shoutout sa'yo, lagi ka nanonood. Tito ko yun, kapatid ng papa ko. Alright. King A7. King safety muna at nag-Queen takes F4. King A6. Grabe namang mga pa-king-king ni Wesley. Alam ko na, gets ko na. Maaaring gaganon siya, no? Kain sabay gagapang yung king niya doon. Oo nga, no? O pagapang ni Wesley, Nag-King H2, gumagapang din yung king. Prophylactic move lang para wala na rin po mga check doon. Queen D3, ayun, double attack. Dinipensahan. Uy, nako, hindi depensa yan. Pag depensa, may atake doon, matyaso. Ayun, matalas ang mata ni Wesley, no? O, riit kita, pero rake kita. Riit mata, rake kita. Oh, Chinese si Wesley, no? Riit mata, rake kita pag ganyan, H5. Okay, H5. Lahing Chinese po, O baka nasa isip nyo, Kala ko Pinoy, ba't Chinese sabi ni coach? May lahing Chinese. Ayan, paglilinaw lang. H5. Mag-H6 na. At, ayun, kinain na po ni Wesley. Para magpupush-push na. Okay, pero binadmuban po ng computer. Bumaliktad ang evaluation bar. Baliktad, winning kagad dito. Kitang-kita, si Sina. Dapat daw po, ang accurate move dito ay B5. Ay, naku po naman. Ang hirap naman pong makita yan. Pag kinain, sabay check daw. Ano? Pag nag-G3, sabay Queen takes B3. Hirap makita nun. Mahirap makita. Balik tayo, mga kamatsas, balik. Mahirap yun, O, balik tayo. Sa Queen H7, ay nako, napalayo. Ayun, dito na tayo. Ayun, gumanon, di ba? Ganon. H5, gumanon. Ayun, ito na po tayo. Kinain na yung pawn B3. Pagkain, nag-H6. Ayun, doon naman na blunderations uli si Sina. Minamadali ni Sina, Excited mag-promote, Pero dapat daw po ang tira ay Queen F7 check. Ito po yung winning. O halimbawa kung bumaba dito, sabay H6. Ayun ang winning pala. Oo nga, no? Dalawang tira na lang. Todas, talo. Oo nga. Talo. Ngayon, kung aangat naman dito, anong gagawin? May Queen D5 naman. May threatening matches na naman doon. Baba uli ang king, may H6. O, yan ang malinis. Panalo. Sayang, Sina. Mabilis na sana. O kaso, nag-H6, kaagad, kinain lang ni Wesley. Walang check, may queen. At, yun pa pala threat, no? At the same time, may threat pa palang mga ganun-ganon. Check. Okay. Nag-Queen H5 muna. Teka muna, mga kamatsas, another question. Why not to push agad? Kapag nag-push H7, Queen H4, may nakikita akong harang dito, O, harang, may Bishop D6. Ay, gets ko na. Oo nga pala. Kasi pag check may tempo, gumanon man, may kain na. Kain, sabay Bishop E5. Oo nga. Samantalang magtutuloy-tuloy po yung A pass pawn saka yung B pass pawn. Gagapang na yan dalawang yan. Samantalang yung H8 anytime secured, controlled ng bishop. Okay po, sana po ay nagets nyo po mga kamatsas. Balik po tayo sa ginawang Queen H5. Kaya pala nag-Queen H5 muna si Sina at nag-Bishop D6. Check na. G3, harang. Saka nag-Bishop E5. Inagapan ni Wesley may control ang H8. Hanging, pero may kain doong bawi sa knight. Okay, pero binad mo ba? Ang accurate daw po ay Bishop F8. Bakit? Pagka gumanon, Bishop G7. Hindi pa rin makipagsabayan Kain, may bitin doon. Okay, hindi pa rin po mainam na pangsabayan yung ganun. O, balik tayo, pero nag-Bishop E5, nag-H7 din si Sina. Hindi naman po niya natamaan ang accurate move na kainin lang. Kain sa King H3. Ayun. Pero equal lang ang evaluation bar. No? Equal at least. Hindi na super losing si Wesley kagaya nung kanina. No? Balik tayo.
Nag H7, Bishop B2, lumayo muna. Long shot control. Basta importante, may sniper dyan. Nag Knight F4, naku, eto nang gagawin para wala nang hanging knight doon. Nag A4 naman si Wesley. Para meron siyang panggulong mabilis na paspon. Ayan, napuputo lang aking boses. Paspon. Pero dapat daw po mga kamatyas, Bishop H8 ang tamang tira. Grabe talaga ang chess. Ang hirap ng chess, ano? Bishop H8 ang accurate para manatiling halos equal. Pero balik tayo mga kamatyas. Nag A4. H8 queen. Takes. A3. Diba? Nandyan na yung paspon. Check muna. Angat. Queen F8. Threat yung pawn. A2. Check sa ilalim. Gumanon. Ayun. Queen A3. Ayun na. Wala na. Blunderacious na. Ang accurate po dito para maintain ang pagka almost equal ay Knight G2. Ay, wala na. Mahirap makita. Ito yung mga options. So, Queen A7, Knight G2, at Queen E8 check. Ay, mahirap makita. Mahirap yan. Nag-Queen A3. Ayun, kitang-kita po mga kamatyas. Best move. Queen C2 check by Wesley. Umangat, King H3. Ay, oo. Ayun, no. Nako po naman. May pa-promote na queen. Ang ginawa ni Sina, kinain na lang. Takes. Wala na. Ang lapit na numpon. Tumubo pang bigla si Wesley, oh. Yun pa pala ang kahinaan ng batang ito. Nagkukulaps pa sa mga dying seconds yung pressure, di pa niya kontrolado. Check, takbo lang, wala na oh. Pako yung queen niya, kakabantay sa pag-promote ng magpo-promote na yan wala na. Ayun, kitang-kita po mga kamatyas. Huling bitaw ni Wesley, Queen F1, resign. Bakit po may check? And may A1 queen. Ayan, kung kayo po ay nakarating pa sa dulong ito sa moment, please comment dulo. Matindi po ang bakbakan. Ano masasabi nyo? Ayan. Comment dulo kung nakarating po kayo sa pagkakataong ito. Silipin po natin mga kamatyas. Yun nga lang, ito po yung medyo Tingnan nyo po sa results. Tingnan nyo po yung results Nag-tied for actually nag-tied for second and third and fourth si Abdusatorob Wesley and Hans Mokniman. Si Nepo Intimano, wala talaga Ang taas na kagad ni Nepo O, di ba? Alisin ko po muna yung mga harang-harang para mas lalo nyo makita. Ayun, Intimano, si Nepo nasa pasok kagad Tapos nagkaroon ng playoff. Sa qualifying match, playoff, Abdusatorob yung yung second, third lang pinaglaban. Yun lang na 1.5.5 si Wesley mga kamatyas. Nanalo si Nodirbek. Yan. So ito po yung play-in 1. Play-in 1. Ayan, kitang-kita. Meron pang play-in 2. Ayan, marami pa May play-in 3, play-in 4. Ewan ko lang kung pwede pang sumali si Wesley sa mga ibang pagkakataon. Basta ang importante, makahabol siya na kung saan ka-cycle, ka-line up sila Magnus Carlsen for 2026 Chess.com Open Championship. $250,000 po ang prize fund. Grabacious ang big time, Sana all. Maraming salamat po mga kamatya. Sana po natuto kayo. Ito po ang update at mag-aabang pa tayo sa mga paparating pang updates. And then may paparating pa pong FIDE candidates, March 29. Abangan nyo po yan. Papasadahan din natin. Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates. God willing.